Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay October 14, 2025, araw ng Martes. Basahin po natin ang ating mabuting balita sa araw na ito ayon kay San Lucas, chapter 11, verse 37 hanggang 41. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos magsalita, si Jesus ay inanyayahan ng isang Pariseo upang kumain, kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang Pariseo nang makita niyang kumain si Jesus nang hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga Pariseo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang may likha ng labas ang siya ring may likha ng loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ayun, sabi ng Panginoon sa mga Pariseo, mga hangal. Kasi masyado silang concern sa panlabas at hindi yung panloob. Kaya para sa kanila, ang paghuhugas ng kamay ay hindi dahil para maging malinis ang iyong kamay o mawala ang germs bago kumain. Para sa kanila, ito ay isang parang religious practice na kapag naglilinis ka ng iyong kamay ay parang hinuhugasan mo na rin ang iyong kasalanan. Ito ay yung mga batas na sinabi lamang at hindi ito yung mga nakasulat na batas. Dinagdag lamang ito nila sa mga batas na sinulat ni Moises. Kaya dito, sabi ng Panginoon, mga hangal, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo ay punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Di ba sabi niya, ang gumawa ng panlabas ay siya ring gumawa ng panloob. Kaya ang mensahe ng Panginoon ay huwag masyadong maging concern sa panlabas, kundi maging mas lalo tayong concern sa panloob, kasi ito yung totoo. Yung mga hindi nakikita ng mga tao o kaya yung mga ginagawa natin sa pribadong lugar o kaya sa mga moments o mga instances na walang nakakakita maliban sa ating sarili at ang Diyos lamang. Kung ano yung ginagawa natin ng patago, yun ang kailangan nating linisin at kailangan maging matuwid. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, ito ang sinasabi ng Panginoon na ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan. Ito yung mga pag-aari ng iba na nakamkam ay dapat ibalik natin para maging malinis ang ating budhi at malinis ang ating kaluluwa sa anumang mga kasalanan. Yun ang tunay na paglilinis ng sisidlan o kaya nung tasa. Linisin natin yung panloob. Tamang-tama sa ating pangyayari sa Pilipinas na naging talamak ang corruption.
ang pag-aari na hindi pag-aari ng isang tao ay kinakamkam para sa sariling layaw at personal na pangangailangan o personal na interest. Kaya para maging malinis ang kanilang budhi, kailangan nilang ibigay ito at ibalik para maging mapanumbalik ulit ang kanilang pagiging matuwid sa Panginoon at ganoon din sa kapwa. Siguro yan lang muna sa araw na ito, mga kapatid. Nawa may apply din natin ito sa ating buhay. Mga bagay na hindi nakikita ng tao at ginagawa natin ng palihim o patago ay dapat maging aware tayo at dapat maging tapat tayo dahil ito ay laging nakikita ng Panginoon. Wala mang taong nakakakita nito, pero alam natin na mayroong Diyos na nasa atin na nakakaalam kung ano yung ginagawa natin. Ang ating Diyos ay siya ang lumikha sa atin. At kapag siya ang lumikha, nilikha niya tayong mabuti. At kapag may ginagawa tayong hindi mabuti, ito ay nakakasama sa atin at nakakapagpalungkot sa atin. Mas lalong hindi tayo magiging masaya, hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan ng puso dahil ang naglikha sa atin ay hindi iyon ang pakay. Ang pakay niya ay maging malinis tayo sa ating pag-iisip, sa ating puso, sa ating lahat ng ating ginagawa. Nang sa ganun ay mas lalo nating maramdaman ang pag-ibig ng Diyos at ganun din maibigay natin ito at maibahagi sa ating mga kapwa ang pag-ibig na natatanggap natin sa Panginoon. Mga kapatid, nawa ang Espiritu Santo na nananahan sa atin ay tulungan tayo, bigyan tayo ng grasya para pagtagumpayan lahat ng mga kasakiman at kasamaan na nagtetempt sa atin o tumutuksot sa atin para gumawa ng hindi kanais-nais sa Panginoon. Yun lamang po mga kapatid. Nawa ay meron kayong napulot sa araw na ito. Maraming salamat sa pakikinig and God bless.